everyone. I'm Charlene Marie Santiago. Good morning po sa lahat. Ako po si Carlo Asoro. Hi, good morning. I'm KR De Asis and we're students of MPA 508 or the Local Government and Regional Administration. So today ay magpa-podcast tayo. Magre-record tayo ng ating podcast for our subject. It's called the MPA 508 Podcast. Welcome to MPA 508 Podcast. So, ang ating first topic ngayon is about the relationship between the local government units and national government. So guys, ano nga ba ang simplest, ano yung sa tingin nyo pinakasimpleng word na makakapag-describe ng relationship between the local government units and the national government? Siguro para sa akin, parang magulang tsaka anak. Yung sa magulang, syempre siya yung nag-aalaga sa mga anak niya, which is yung si National to LGU. Then si LGU naman is yung anak niya pero of legal age, yung may responsibilidad, may mga may kakayahan na magdesisyon para sa sarili niya. So yun, possible na simplest explanation doon. So, sa bagay, medyo swak pa yung sinabi mo. So, how about you naman, Carlo? Siguro sa akin parang bilang estudyante tsaka guro. Kasi parang 'di ba ang main functions naman ng teacher sa atin is to guide and evaluate yung ginagawa natin, kung yung functions ng LGU for example. And then meron silang sinusunod na guidelines, tapos kadalasan ina-evaluate pa tayo in the end of the year kung tama ba yung performance natin, ganyan. Parang ganun siya. Binibigyan tayo ng report card by the end of the semester, di ba? So, kung nagawa ba natin yung mga dapat gawin. So, syempre, ang relationship din naman for me, ang relationship naman ng LGU and national government in the Philippines is defined by the principle of decentralization. So, ano nga ba ang decentralization, guys? So, sa akin naman, ito ay ang the transfer of control of an activity or organization to several local offices or authorities rather than one single one. So, syempre, hindi naman din kaya ng national government na i-handle ang isang buong bansa. Actually, kahit naman to any other countries din. Kumbaga, kailangan kaya din na-create ang local government para at least yung rules and regulations, lahat ng mga laws na ginawa ng national government is maipapasa niya dun sa mga cities. Kasi di ba parang na-splice yung natin, yung ating bansa. So, syempre, hindi naman lahat yon is makukuha or mapupuntahan agad ng national government. So, doon pumapasok yung local government unit na makakatulong agad sila. Kumbaga, di ba, mostly may direct contact naman ng LGU sa national government. So, kapag may mga nangyaring sa isang lugar, makakarating agad sa national government, di ba? So, sa inyo ba, ano pang mga inputs nyo dito sa decentralization? Agree ba kayo na may decentralization tayo? Para sa akin, siguro thumbs up ako sa style, siguro sa style or sa ganung layout na ginawa sa mga local government. Kasi 'di ba, if sabi mo naman na hindi rin kaya ng national government na i-supervise siya sa laki ng bansa natin. Lalo na hati pa tayo lalo sa na tatlo. isla tayo and then archipelago na country. So siguro para sa akin na best yung style na ganon para 'di ba? Syempre sa bawat isla or bawat lugar sa Pilipinas may kanya-kanya tayong mga kultura or nakagisnan or kanya-kanyang mga hanap buhay or something like way of living. So 'di ba? Lahat ng mga kanya-kanyang local government, may kanya-kanya tayong tawag dito. Kung paano makaka-thrive yung city nila. Kasi for example sa provinces, 'di ba, pag malapit sa coastal area, 'di ba, ang main nilang hanap buhay is pangingisda, ganyan. Pag sa city naman, most likely, mga business yan. Kasi wala ka namang ibang way pa mapagkukunan ng income, kundi sa opisina or something like that. So, maganda rin yon para mag-survive sila or
magkaroon sila ng way na expertise sa bawat city kung kung gusto nila, gano'n. So parang gano'n. And then para nagkakaroon din ng trademark din yung mga city kung ano ba yung specialization ng bawat region. Kumbaga magasaka, business, kung mountain, so pwede tourist or something, wildlife, di ba? Parang gano'n. So, ikaw naman, Okay. KR, ano ang iyong Sa akin, okay. Kasi siguro through RA 5185 kasi doon nag-start yung Decentralization Act of 1967. So 1967 pa yon, pero way before meron na tayong local government. So siguro na experience din nila yung hirap na kailangan hintayin yung national para makakapag-decide on certain things na i-apply doon lang sa mismong local government. So at least dahil din sa local government code sa RA 7160, yung local government code of 1991, at least mas nagkaroon ng guideline, ng interim guidelines kung ano yung mga powers and yung mga limits ng local government, yung powers nila on their constituents. So at least yung kesa yung lalo na kung may sa dulo pagka may mga bagyo, may landslides yung nakaraan din. Pagka may mga sakunang nangyayaring ganun, hindi kailangan na hintayin na si national government lilipad pa papunta doon. May power na si LGU to also interact with other LGUs to get help from them na matulungan yung lugar nila. Sabagay, example dyan is, di ba, meron tayong mga fire stations. So, hindi na tayo mag-aano ng mga, hindi na natin naantayin yung decision ng national government. Ano, magpadala pa kayo. Siyempre, automatic na yun sa LGU na magpapadala tayo ng mga BFP. So, yun yung para tayong, nakakapag-decide tayo depending dun sa situation. Pwede siyang emergency, lalo na pag emergency yan, hindi naman tayo pwede mag-antay ng national government decision na, antay, di ba? Siyempre, emergency na yun. So, dapat, kung ano naman yung alam nating tamang desisyon dun sa sitwasyon na yun, at tayo, LGU na rin naman ang magde-decide for that. So, yun din siguro yung tinatawag na autonomy natin, ng mga autonomy ng per LGU. So, yun nga, while LGU possess a degree of autonomy in managing their affairs, they operate within the framework of national laws and policies set by the central government. So, yun nga, tulad ng sinabi nyo, the relationship between the LGU and the national government is parang anak at nanay or magulang, teacher at estudyante. So, we have our own decisions. Pwede tayo mag-decide sa LGU kung ano yung desisyon na dapat piliin natin doon sa sitwasyon na yun. At the same time, syempre, kailangan pa rin natin sumunod sa ating nanay or tatay, which is the national government. So, sila pa rin naman na nagsiset ng rules and regulations na dinidisseminate nila per LGU and even sa mga municipalities, sa mga provinces. So, sa inyo, agree rin ba kayo na may autonomy decision tayo dito sa mga, like dito sa atin, sa LGU natin? Sa akin, okay ako doon. And mas kumbaga nagkakaroon tayo ng mas malakas na kapangyarihan kung paano natin i-manage yung lungsod. Kunyari mayor ako, ganyan. Kumbaga, kung ano ba yung way of leadership mo, 'di ba? Kung ano yung gusto mong hangarin sa city mo na walang ahad lang sa iyo, or siguro may konting rules din na kailangan mo sundin, pero kumbaga diskarte mo kung paano mo mapapaunlad, parang ganon. So for example nan sa mga nung pandemic, 'di ba? Pinaka malaking issue yan sa bawat LGU na kung paano nila i-implement lahat ng mga kumbaga paano nila COVID-19 para sila makagawa. Lalo na sobrang biglaan yung ganung pangyayari, hindi naman kagad makagawa ng certain guidelines or something like that. So kumbaga si LGU, kanya-kanyang diskarte na sila kung anong ordinances kaya nilang magawa or resolution or policy na kailangan ora mismo ma-implement kaagad. And then kumbaga paano rin natin ma-realign yung budget sa mga bagay na sobrang kailangan ng lungsod, parang gano'n. Tsaka lalo na 'di ba, syempre iba-iba naman ang laki ng per LGU. So sa atin dito sa Manila, we have 896 barangays if I am
barangay. Aha. Sa San Juan, ilan lang ang distrito? Ah. 2. So, maliit lang siya. Sa QC, malaki din. Oh, malaki din. Makati, Malaki medyo rin, di ba? So, syempre, iba-iba yung pangangailangan ng per LGU during pandemic. Oo. So, I guess, dito sa Manila, ang pinakamalaking cost na gastos during COVID-19 precautions. Yes. Lalo yung mga face masks, yung mga alcohol, kanda ubos-ubos, di ba? Oo. Halos ilang years din naman nagtagal ang COVID. Until now ba, meron pa rin konti, di ba? Meron pa rin naman, pero mas, in a way, either mas controlled siya or sadyang hindi na lang din nagpapatest yung tao. Pero yun, meron pa rin. Kasi may mga cases pa rin naman tayo na nakukuha. Pero aside from the COVID-19 din, maganda rin na may autonomy tayo kasi hindi lahat ng cities or provinces or municipalities pareho. Hindi porke sa akin gumagana to, gagana din to sa iba. Yung sabi nga ni Carlo na ito sa kanya fishing ang main source of income nila, sa Central Luzon farming. Sa cities iba. So hindi siya isang guidebook na pwede i-apply sa lahat. So mas maganda pa rin talaga na may autonomy para the LGU can make decisions in behalf of their constituents. Siyempre, per LGU naman, may kanya-kanyang pangangailangan yung mga tao at may mga kanya-kanya ring concerns. So, nakadepende talaga sa madlang people ang minsan desisyon ng mga LGU. Siyempre, we have to give them what they want. Yung mga pangangailangan nila. They need. Yung mga essential needs nila. So, I guess tama. May autonomy na rin. I mean, okay rin talaga na may autonomous decision ang bawat LGU. Well, depending on the LGU. So, ang ating third naman is, pag-usapan natin is, the national government provides support to LGUs through funding, capacity building programs, and technical assistance, ensuring effective delivery of services at the local level. So, ito parang, ito rin yung sinabi natin kanina na, syempre, di ba, ang magulang, sinusuportahan niya ang anak. Ang teacher, ginaguide niya ang estudyante. So, ganun din naman ang national government and the LGU. So, at some point, syempre si national government, hindi niya naman pwedeng pabayaan si local government. Kasi parang anak niya na nga yun, parang estudyante na yan eh. So, syempre, para ka lang nasa bahay, parang magulang ka lang eh. Kumbaga, kaya rin, lalo na, di ba, nung COVID-19, yun kasi yung pinaka-tumatak sa akin. Kasi parang yun yung naging bond nung national government and the LGU, di ba? Halos lahat, DOH. Tama, di ba? DOH. Tama, Nag-release sila ng mga advisory. So, kumbaga, may at some point, inaantay natin yung mga advisory from Department of Health bago kumilos ang mga LGU. Yung through IATF noon, yung Interagency Task Force noon. Naku, naalala ko na War flashbacks Nag-lockdown pa tayo. Siyempre, tapos, yun nga, through funding. So, siyempre, nung time na yun, especially dito sa Manila, na ito nga, we have 896 barangays. So, grabe, ang dami-dami nun compared to other cities na less than, I guess, parang less than 100 barangays lang sila. Or less than, ganun. Basta, syempre, 896 barangays in Manila, that's very big. So, yun nga, LGUs through funding, they support the LGUs through funding. So, kapag nagkulang ng fund ang LGU, syempre, hihingi tayo ng tulong kay national government. Lalo na if kailangan naman, di ba? Parang yun yung emergency fund nung pandemic eh. Di ba? Nagkanda yung mga ibang budget is yung ibang budget na nakalaan sa specific allocation na reallocate siya sa COVID. So, yun nga. Doon pumapasok yung through funding. National government supports LGU through funding. So, ang input niyo naman about the capacity building programs, I guess ito yung this is the provider natin is the Local Government Academy is the country's leading provider of capacity building services to local government units and to the DILG personnel. Yeah. So
So ito ata yung pag-develop ng skills. Tama ba ako? Pag-develop ng skills ng isang tao. Am I right, Carlo? Yeah, right. Pero bukod pa doon, may siyempre sa mandate ng national government, may isang ahensya na nag-supervise ng lahat ng LGU sa buong Pilipinas. So napaka-importante ng role nito. So siya ay ang Department of Interior and Local Government. So yung powers, most notable powers nila is tawag dito sa madalas nakikita natin police enforcement and cleanliness, and also sa nakikita natin sa mga sila din ang nagmamandate ng kalinisan sa atin, or tumutulong din for example sa nakikita natin sa mga national roads na di ba napapansin natin yung mga enforcers naman doon, hindi naman sila mga taga MTPB ng LGU, di ba? So syempre hindi naman natin kayang i-cover lahat ng buong Maynila using our own manpower. So nandyan sila to supervise din, and para to magkaroon din ng standards yung mga policies in terms dun sa tawag dito sa traffic enforcement. So siguro itong nakaraang taon lang ata, 'di ba, na-implement yung single ticketing system. Ngayong taon lang ba 'yun? Parang gano'n. Na ginawang unified na lahat ng violations para yung mga tao, syempre yung mga tao naman, hindi naman sila naka-enclose dun sa isang city, lagi silang umaalis-alis or sa nagtatrabaho or vacation. So sa madaling salita, na nagiging unified na yung way na kung paano ka mahuhuli. 'Di ba? Kung paano ka mahuhuli. Paano rin makakapagbayad. Kung paano mapagbayad ng mabilis, so pwedeng debit or something or violation ticket na centralized na sa atin lahat. Parang ganun yun. Actually, meron akong input dyan kasi recently lang na-samplean ako. Pero okay lang naman kasi yung pala, yun nga yung sinasabi mong unified. Centralized na talaga. Isang presyo. Anywhere, anytime, kapag na-violation ka, nano ko yun kasi pupunta ka sa website ng, I think, www.drivers.ph. So doon, kasi wala pa akong account nun So nung time na na-violation ako, ang nakalagay doon is ilalagay mo yung driver's license number mo, and I think yung mobile number or basta your information. So pagka login ko, nakita ko agad doon yung violation ko. Tapos very parang namangha ako, kahit syempre violation, kahit nakakasama ng loob. Pero namangha ako dun sa kanilang website na ginawa, which is very helpful din kasi na hindi na kailangan pumila ng mga tao na bayad, ganyan. So, ang sabi sa akin nung enforcer na, pwede nyo po ito bayaran nga through online banking. Oo nga, diba? GCash, yun ang ngayon gamit ngayon na payment method So, I guess yun yung aking input doon sa sinabi mo na single ticketing system. Tapos, Tingin ako doon sa website, buti na lang wala pa pala akong dementia. Ngayon pa man din ako magre-renew. Yun ang, so far naman lalabas, lahat naman dyan ng information lalabas. Kung kailan ka na violation, kung kailan ka nagbayad. Aside from that, meron din pala sila sa vehicles So at least yung renewal din ng mga meron na doon. So at least magandang way of implementing din yung technology din, lalo na sa panahon ngayon na hindi naman bumababa yung population natin. Patuloy lang din tumataas. So kahit paano kailangan din natin magkaroon ng improvements. Sa pag-apply ng law, and at the same time yun din na hindi mas mapadali yung transactions ng government and yung constituents with each other. So yun nga, syempre, ang capacity building din is defined as the process of developing. Yun nga kasi, syempre as days goes by, parang nag-innovate tayo lalo into pinaka-modern technology. So, kailangan natin sabayan yun one example, maganda example dyan is yung, ano ba yun? Yung parang, ano yun? Saan ba yung sa Manila Health Department, yung nagiging na siya, nagiging electronic na yung scan yung here, sa health diba? center? The online appointment. Parang under ata ng Universal Healthcare Law na kailangan maging efficient or mabawasan yung mga steps kung paano tayo pupunta or magpapakonsulto sa health center tsaka sa
local hospital or national hospital ba? Kaya rin siya na-apply kasi ang common kasi na ginagawa ng tao na once kailangan niya magpa-check up, diretso agad siya sa hospital. Oo. Sa Manila, yung 6th Manila. District Hospital. So, ang nangyayari, even a simple cold, ganyan lang, doon na dinadala na nagkakaroon ng congestion. So, yung mga very important cases, yung mga emergency talaga, nauusog, kumbaga Nauusog. nahihirapan. Oo. So, kaya in-implement din yon para at least si health center, may dinagdagan na yung capacity, meron na sila yung sa blood testing, X-ray. yung X-ray, ultrasound, Ah, ECG. So, yung mga basic na madalas kailangan either for work or just for for work, health for purposes, na a-apply na si health center, na bibigay na niya dun sa tao. And Yes, yes. meron tayong 44 health centers. So at least yun, may nasasakop na niya yung bawat sa atin. Tapos Makikita niya once lahat. na may makita na case na kailangan talaga specialist, Oo, specialist. yun sila na direkta nagre-refer. So at least pagdating ng tao doon, okay, nakita namin sa system, meron na referral from this health center. So at least mas nagiging seamless, although nagiging concerns nila ngayon yung sa mga seniors, yung mga hindi tech savvy. Pero at least may mga tumutulong pa rin naman doon. They still allow walk-ins. Then sila na rin mismo magpo-process just in case na kailangan talaga na through online. Okay, Yeah. okay. Yun nga rin yung sinabi ni Doc Fox last time, di ba, sa Ay, Kalinga. sa Kalinga, di ba? Na, di ba during Kalinga, meron mga May tarpaulin QR ng code MHD, doon. QR Oo. code. Ito, scan nyo to, para pwede kayo mag-walk-in, online appointment. So, especially online appointment, syempre para, kumbaga, pag dire-diretso ka na lang. Oo, eh. hindi ka napipila. So, in case of emergency, yun nga, pwede pa rin naman mag-walk-in kapag serious cases naman yung So, at the same time, yun nga, tama rin naman yung mas nag-give ng malaking tulong din yung mga laboratory test natin, di ba, yung mga ECG. Oo, tama. Dahil hindi na rin naman nabobombard yung mga hospital. Yes, yes. Kumbaga, nahahati na yung mga tao. Sobrang dami ba naman ng filter tao? out na kung ano ba yung Kumakalat, maluha or oo. trip mo lang talaga magpa-test, di ba? Para sa Or mind mo, if it's- okay, wala pa lang yung ako parang sakit, for peace of ganun. mind, wala. Oo, peace of mind, oo. Ganun lang eh. Oo. Yung One mga- thing din dun sa siguro kung sa technical assistance, siguro kasi 'di ba sa generations natin, lumibilis na yung technology or lumalaganap na yung way of living na kailangan natin nakadepende sa teknolohiya. So isa pa doon yung sa panahon ng ISCO administration, 'di ba, yung na-implement na yung e-boss. Oo, Oh, 'di doon ba? nag-start. Doon nag-start. Kumbaga, parang hina-highlight ata ni former Mayor Isko na isa tayo sa pioneer na nag-implement ng e-boss na 'di ba syempre bilang negosyante ka, 'di ba? Kumbaga syempre sa dami-dami ng iniisip mo na palago yung negosyo mo, ganyan. Syempre kasama din doon kung paano tayo magko-comply sa mga requirements ng local government Yung mga tax o yung and mga taxes, requirements. 'di ba? Na-implement nakaraan or pre-pandemic pa ata yung Go Manila or during pandemic? During pandemic ata yun kasi alam ko tayo gumawa ng video, di ba? Oo, nung video na advertisement. Ay, yung parang Medyo kalagitnaan. Medyo papunta na tayo doon eh. Yung biglang pa-teaser, parang Oo. ganyan. Kumbaga, magkakaroon yung mga bilang businessman, nagkakaroon tayo ng ease of doing business. And then Nakaka-less hassle. nakaka-less hassle kasi for example sa mom ko, 'di ba, may negosyo sila. So for the longest Negosyo nila o negosyo niya. Wala akong ano doon. Negosyo niya. Kasi imagine mo nung past administration or yung kumbaga hindi pa ako nagtatrabaho dito sa LGU, siguro way back era of administration. Na napakahirap mag-renew ng business permit. Ayun, 'di ba? Pipila pa, parang pila ulit pila. Oo, parang inaabot pa ng 1 linggo or 2 linggo para matapos 'yun. 'Di ba kumbaga malaking hadlang 'yon or hassle Time or stress or time consuming sa bilang negosyante ka. So ngayon napakadali na lang talaga. Siguro ngayon nung na-implement na yung e-boss at yung Go Manila app sa Manila, parang nag-renew lang kami ng business permit. Wala pang 1 oras. Kasi ilalagay mo lang sa Go Manila app yung
tawag dito, yung license number ng negosyo mo. Oo. Tapos lalabas na kagad, siguro mag-upload ka na ng income. Mga Documents kung magkano kinita, ganyan. Pagpasok agad, pag input ka agad ng data, siguro konting validation within 1 hour, lalabas na agad yung billing mo. And then, pag nabayaran mo na yun na kagad yung business permit. Bilis. Sobrang bilis. Oo. Piniprint na rin yung Piniprint- business permit. Piniprint na lang. Isa pa doon yung isa pang advantage ng technical assistance. Siguro yung sa pag-implement sa atin is yung pagbayad ng mga real tax properties. Oo. Ayan, syempre 'di ba? Oo. Kung sa business naman kasi hindi naman lahat tayo may negosyo. Pero ang real tax ang amilyar, lahat tayo may ganyan yan, 'di ba? Oo. Either sa magulang mo or sa kung sino-sino man. Mas napapabilis yung napapabilis yung way of payment natin na hindi rin hadlang sa oras natin na may sarili tayong kailangang asikasuhin, 'di ba? At the same time, siguro yung bukod sa ease of business, ang pinaka na talaga, nababawasan yung human contact. Kasi yun talaga Oo. pinaka main purpose si Go Manila para at least malesen yung human contact, para lessen yung fixer, yung kumbaga maputulan sila ng negosyo nila. Yeah. Na masyadong maraming enterprising individual kasi na imbis na iisipin natin na mabilis lang magbayad ng ng buwis sa gobyerno dahil sa mga proseso dati na nahihirapan sila, inisip nila na either i-fixer na lang o takasan. At least ngayon, nagkakaroon na tayo ng kita dahil we get what is due. At the same time, yung mga nagiging legal sila. Ayun din naman, syempre dun sa ginawa ni Yormen before na EPOS tsaka Go Manila, rin naman, kinonsider rin naman ng LGU natin yung mga non-techie, di ba? Meron tayong mga, mga health assistance. Meron. Yung mga kiosk na merong mga nakaantabay, di ba? Na if hindi marunong yung tao or wala talaga siyang doon, idea paano gamitin, at least merong tutulong pa rin. Kumbaga, pa rin siya? Inclusive. Inclusive yung pa pa rin rin siya. talaga ang use niya is makapagbayad ka ng seamless and easy. The easiest way to pay without human contact. Isa pang way doon, isa pang notable din siguro sa in-implement na technology sa ating local government, 'di ba? Tapos mo yun yung parang sunod-sunod ata yung panalo natin sa Ease of Doing ang Business daming award nun. awarded by the DALG. Meron pa rin. DALG. Until now, no? Until now ngayon, ang problema lang, parang nagiging advanced na rin yung mga ibang city. Siyempre, di mo natin kayang i-maintain na tayo lagi ang panalo. Siyempre, isipin na lang natin para tayo si Mayor Isko, ang masaya siya na at least nakakopya nila. Oo, It's for the betterment of everyone Yes. naman. Hindi masama ang loob natin na dahil hindi tayo nanalo, but at least happy tayo dahil nakakasabay sila doon sa doon sa mga ginagawang kakaiba ng ating LGU. Ang pinakamagandang ko diyan sa parang mga e-government app ng mga LGU is yung siguro wala pa sa atin ganito sa Manila, is yung alam mo yung parang vaccination na sa Valenzuela kasi may app din sila parang Go Manila app na equivalent, pero siguro meron silang added feature na naka-microchipping na yung mga aso nila. Nakita ko nga sa website nila yun. Sila yung kumbaga isa ata sila sa mga pioneers na nag-start May bayad ba yun? Wala ta siyang bayad. So kumbaga parang kailangan mo na i-declare na ito yung pet mo, ganyan. So pag just in case na nawala siya sa mall or something, ganyan. Malolocate nung app noon with the help ng LGU. Ganun. Ganda nga na yun. Sana kahit paano, siguro ma-implement din yun. Kapag nagka-budget na tayo. Kaso, paano naman yun paano naman yung mga stray dogs, yung mga stray animals? Yun lang din siguro. So, yan. So, ano na ang ating next stop. Any other input sa ating topic? Napapasarap yung Topic. kwentuhan natin. Hindi pa tayo nakakausad ng Sige. topic. So, doon na tayo sa next. Sige, bilis So, na yung next natin. naman is general powers of the local government. So, yung sabi nga, di ba, dahil sa decentralization, at least nagkaroon ng specific power si LGU para at least yun through yung local legislation, yung development planning, and etc. Para at least direkta sa tao na yung ibibigay na services. So, kasama rin doon yung pag-enact ng local ordinances through the city council. Yung mga development plans dito sa atin, yung city development
Planning Office, Office. CPDO. CPDO. Tapos yung sa budgets, taxations, and yung mga basic services, yung sa healthcare, sa MHD natin, education, sa Division of City Schools, although they are under Department of Education. Pero they work closely with the city government kasi yung mga libreng bags ng mga students, uniforms, PE uniforms, ganon, galing yun sa city. So yung budget is from the city, we work with the DCS para at least mabigay sa students yung mga kailangan din nila, notebooks, etc. Then yung sa infrastructure, syempre, yung infamous natin, in-city vertical housings, pati yung horizontal, yung Base Community, yung Tondominium, Binondominium, then yung mga susunod, yung San Sebastian. Sana magkano tayo. San Sebastian, yung Pedro Hill, tsaka San Lazaro. And others, meron din ng mga infrastructure development si Mayor yung sa schools. Meron tayong 4 under the term of Mayor Isko, then meron din tayo mga groundbreak lang, then continuous pa rin naman yung sa under ni Mayor Honey. Okay. So at least dun sa powers ni LGU na yun, we don't need to wait for approval from the national, and at the same time, sa totoo lang, yung sa mga political. Kasi meron yung mga dati na once hindi ka part ng political party ng president, nagkakaroon ng tension. So at least with the local decentralization din, hindi magiging hadlang masyado yun. Masyado. Kasi hindi sila nagkakaroon ng gap. we give what the people need and what the people want. At the same time, yung national, they do what they're supposed to do. So, ayun. Ikaw, Carlo. Ikaw, Carlo, ano sa tingin mo? Ano ba sa tingin ko? Sa tingin ko, sa autonomous regions na tayo. Sige. Sa next topic natin is yung autonomous region. So, the Philippines has autonomous regions, mainly the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, or yung BARM. So, previously siya yung ARMM. So, one of the parang main function... Napalitan na pala. Oo, nag-update na siya. Okay. One of the function, this region has been granted by higher degree of autonomy. So, kakaiba to sa LGU. Kakaiba to kasi may sarili silang ng pamahalaan or structure kung paano sila mamumuno. Ano nga ba yung kanila? Ano yun parliamentary democratic something ata yun. Parang ganun yun. So, may sarili silang set of higher ups or parang senator equivalent or something like that. Or meron pa silang different department or mga ganon. So, ang equivalent nila doon is yung Ministry of Education, ganon. So, parang may sub-umbrella pa talaga. Parang ganun ba yung Canada, no? Marami pang sub-branches. May sub-branches. Parang mirrored copy, pero under pa rin ng So, to address so yung main goal nung nag-grant yung Bangsamoro ng Autonomous Region in Muslim Mindanao ni President Duterte. So, nakailang parang 2 plebisito ata nangyari doon. So parang nagkaroon ng botohan noong 2019. So nung aprubahan na siya, so ang ina-address niya is yung historical and cultural aspiration of their Muslim populations. Kasi 'di ba alam naman natin na majority ng relihiyon sa Pilipinas ay Katoliko. So sila lang talaga yung hindi naman na-contain, kumbaga na-preserve yung culture. Para silang majority of the minority. Oo, parang gano'n. 'Di ba? Kasi 'di ba napansin mo, 'di ba sa panahon pa siguro in historical, 'di ba halos lahat ng mga nasa babang country natin puro Muslim. So Indonesia, Malaysia, may mga Muslim yan. Majority, 'di ba? So kumbaga tayo talaga siguro 'di ba sa panahon ng pananakop or something, we're in a Muslim populated tawag dito. Ano yan? Yung mga settlers or something. Dito, 'di ba, sa atin sa Manila meron tayong Muslim community. Muslim community, 'di ba? And I think parang meron talaga silang autonomy. Parang dahil din dun sa Muslim community yun, kaya rin tayo nagkaroon nung Muslim cemetery. Kasi talagang malaki rin yung percentage din nila dito sa diba? Mainly contained sa Quiapo, kaya sa Baseco. Yes. They also have mosque. Meron pa atang kwento na yung mga, di ba, syempre sa Quiapo may Muslim town sila or tawag ito, mga kapitbahay. Di ba parang may naparod ata ako na balita sa TV Patrol na nung launching na ata ng Manila Muslim Cemetery, parang sa Mindanao pa ata nila kailangan ilibing yung tao na yun. Yun yun. Ganon, or sobrang sagrado nung ceremony. Sa Taguig din ata daw yung isa. So ang layo, kahit pa sabihin mong within NCR siya, malayo pa din. At least doon, medyo
Though si South Cemetery nasa Makati part, pero still part of Manila yun. So at least medyo mas napalapit kahit papano. Parang hindi na kailangan mag-eroplano. Oh, kasi may certain process daw. Process, Oo. na hindi kumbaga hindi nakaakma or sa kumbaga nakagis na ng hindi culture, majority hindi ng culture Pilipino. ng Muslim. Oo. Ganun yung proseso ng Oo, sa natin, atin. yung paglibing sa kanila. Oo. So, sa autonomous regions have their own government structures, yung sabi ko nga kanina. Meron silang sariling structure bukod pa sa national government na style na department or kumbaga sa kanila ministry. So, so legislative bodies meron din sila specific powers to devolve to them by the national government. So, ayun. So, next topic natin is yung political subdivisions and local government hierarchy. So, the political subdivisions in the Philippines are organized into several levels, each with its own set of LGU. So, we have So, four. so we have four ba? Oo. Mm-mm. First one is the provinces. Mhm. Second one is the municipalities. Third is cities. And fourth is the barangay. Mhm. So, syempre kapag kulang isa dito, parang hindi siya properly mag-work. Kumbaga lahat to, kung wala yung isa, hindi siya magpa-properly function. Yes, para siyang structure, di ba? So, pinaka-simplest form ng government na nafe-feel naman natin na daily life is yung barangay, di ba? Yung enforcement ng kanya-kanya na lang policy kung paano nila papatahimikin yung kapitbahay nila kapag maingay. Kumbaga ito parang ang barangay is apo na ng national government. Oo, sila na. Yung pinaka-simpleng kailangan i-implement sa syudad ay sa community ng barangay mo. Yun yung sinusunod natin. So, yun ang pina-follow natin para mag-prosper or maging panatnag yung barangay. Well, oo. Well, as a former Sangguniang Kabataan Kagawad, medyo naano ko rin naman na lahat ng mga decisions na, meron kaming sariling desisyon nun. But at the same time, nagpo-consult pa rin naman kami sa LGU. Nagkakaroon kami ng mga monthly meeting, lalo na with our SK Federation President noon. Na if meron kami mga concerns or yung mga hindi naman namin, syempre, everyday naman tayong may natututunang bago. So, syempre hindi naman namin din alam na may ganito pala, may ganyan. So, lahat ng mga concerns namin is about the Sangguniang Kabataan concerns and related. Kinokonsulta namin either sa barangay chairman pa rin. Pero at the same time kasi, dumidirekta kami kay SK Federation President kasi alam niya, kumbaga, kaya ka nga naging SK Federation President kasi you know things na yung mga concerns ng mga ng mga fellow SKs mo is masasagot mo naman ng maayos. And syempre through researching din naman, yun, may mga kaya rin kami nakakagawa ng mga sarili naming desisyon noon as SK, yung mga pa-projects namin na hindi naman kailangan ng approval ng national government or kailangan pala ng approval ng LGU kasi sila nag-approve ng budget. So, ayun. So, yung classifications ng local government ng hierarchy natin. So, siguro set aside natin si barangay. So, di ba meron tayong categorization na cities, municipalities, and then meron pa tayong component city. So, kumbaga, meron tayo, para ma-classify kung anong klaseng syudad sila na nabibilang is nakadepende yun sa annual income ng syudad na yun. So, most likely, ano ba tawag dito? Sa Manila, di ba, kumbaga, magkano ba kinikita ng Manila? Parang ganyan, yung categorization natin. Nasa first class city first class tayo eh. At kumbaga yun yung pinaka top of the category. Tapos yung iba namang provinces, di ba? Syempre hindi naman malawak yung pinagkukuhaan nila ng income, di ba? Kasi probinsya sila or growing pa lang as a city. So, doon nakaka-categorize kung ano ba kung paano sila naka-classify na kung first class municipality ba sila or pwedeng highly urbanized city pag talagang nag-progress na sila, parang gano'n. I think ang sample niyan is Makati is very mayaman eh.
Pero hindi ko maalala kung tama ba na nagkaroon na ng revision dyan tungkol sa classification. Wala pa Meron kasi, na. may nabanggit nung nakaraan though, I am not really sure. So, basta yun. Basta meron ng, alam ko, bagong classification na parang mas nagiging inclusive siya. Okay. So next na tayo. Doon tayo sa power to generate and apply resources. So, syempre, dahil si LGU may na siya, autonomy na siya, may power na siya to decide for himself. Meron na rin siyang authority to generate and allocate resources. So, generate either through yung taxes, syempre, kaya may mga business permits may mga permits to ganito. Example, yes. sa Binondo, sa Jones Bridge, meron tayong permit to shoot. Parang pagka may iba kasi na may gusto mag-photoshoot sa Jones Bridge, so possible na makagambala sa traffic. So may mga permits din tayo dyan in order to inform yung other departments na magiging apektado nun, si traffic, si tourism, etc. So, and to provide din peace and order kasi yung magiging cost ng So yan yung through taxation, yung may fees tayo sa MTPB, of course, yung dun sa pagkakakuha ng pag-license. Tama. Yun yung isa ring lifeblood din ng ng city sa mga penalties na gano'n nakukuha. And then sa real properties. So doon din pumapasok yung yung Mandanas ruling nung 2021 lang siya nag-apply na approve ni Duterte. President Duterte. Kaya nangyari nun, yung dapat kasi ang naging ruling, 40% ng nako-collect ni National is dapat napupunta kay LGU, which is in my own opinion correct naman kasi real property, magbabayad ng real property tax yung tao, yung isang may-ari ng lupa sa National, yung property na yun nasa city. So dapat may share din siya doon sa income na yun. So maraming other pa doon. So at least nagkaroon tayo ng income kahit papaano coming from the National aside from the proposed budget. So yun yung doon sa pagka-generate and allocate ng resources mo. Then aside from that, dahil doon sa mga sa fundings na yon, nakakapag-fund ng mga development projects, yung essential services lalo na yung sa COVID nga, and yung pag-maintain ng mga local infrastructures kasi of course habang tumatagal ang mga infrastructures hindi mo kailangan may repair and maintenance pa rin na nagagawa, so kailangan ng fundings din doon. So pinaka-great example niyan is yung 'di ba parang naglaan siyempre ang sa panahon ng Isko administration 'di ba naglaan tayo ng billion or million, siguro million naman budget na sa mga allowances ng mga estudyantes sa PLM. Kung yung yun pati sa seniors may and senior sa pa yun sa public school. Oo, alam ko na gano'n tayo. SAP, 'di ba malaking bagay yun or malaking simula yun. Kumbaga syempre 'di ba hindi naman lahat ng mga pamilya afford ipakolehiyo yung mga anak nila, 'di ba? Maski in a daily life nahihirapan pa rin sila. So sa simpleng pamasahe 'di ba makakatulong yung allowance na yun. Yung makatulong yung allowance na yun na mag-thrive pa, na magpursige na buti pala may allowance tayo na tatanggap per month, 'di ba? Malaking bagay sa kanila. Tsaka sabihin mo kasi kahit paano, sabihin mo man na yung PLM and UDM is libre. Hindi, yung mga projects, pamasahe nila. Diba? Yung uniform. Nakadepende pa sa course yung gastos. Oo nga. Kung doon ka pa sa medyo pa may pa-pre-med, ang mahal nun. Napakagastos. Maski pang internet lang, malaking bagay na yun. Pero on the other side nung allowances natin, meron din naman siyang negative side, di ba? Medyo... I-bring up ba natin yun? I guess wag na. Sige, bring up natin. Sige, bring up lang. Pero hindi masyado, masakit. Lang, syempre, di ba, hindi naman lahat ng estudyante. Or, yung iba doon, mga mostly hindi deserved it. Pagbabaga, hindi dapat nila makuha yung allowance kasi they're using it to, alam mo na. Meron yung iba yung reported na mag-e-enroll sila. Then once na ma-approve for allowance, kasi ang nangyayari kasi sa allowance natin, hindi siya monthly binibigay. Oo, meron tayong monthly pero every 3 months, every 3 months. Parang hindi ko malala kung 3 months or 6 months. Tama, quarterly. Kung ganun man, pagkakuha nila, nagdo-drop. Tapos hindi pa na magulang wala na nga tuition yun. Diba? So, kumbaga, kumbaga spoon-fed na, kumbaga, sige, lahat ng help bibigyan na namin. Mag-aral ka na lang mabuti. Parang gano'n. Bilang college student. Nagmumukha tayo nga na sa mga students. Anyway, going back to our topic. Nasaan na nga ba tayo? Eminent domain na tayo. So ano nga ba yun? Ano yan? Eme. So, gana. Okay, go kay. Uy, sa'yo na yan. Ano ba? So, eminent domain. So, eminent domain is the power to grant
to both national and local government to acquire private property for public use subject just compensation to the property owner. So yun nata yung sinasabi mo kanina kay ano. Ang ano lang kasi kay Urban Settlements Office sa atin, meron tayong mga squatted areas. Yes. Ang problema sa squatted areas ay ang ginagawa ng city para tumulong din, binibili nila yung lupa, private siya, para i-distribute, i-subdivide, i-distribute dun sa mga nakatira sa ngayon. In return, they pay na paunti-unti hanggang sa talaga maging kanila na. So, yun yung isang example. Although, yung dun sa part na last time may na kausap kasi yung may-ari noong time ni Mayor Isko. Ano siya, hindi, medyo may sa may-ari na ayaw nga niya ibigay. But then, medyo nakausap naman ng local government based sa price. Syempre, dapat just din naman, but not at the same time na masyadong malaki na magkakaroon ng dun sa auditing. So at least napakinabangan ng marami yung lupa at the same na hindi na natin kailangan i-condemn yung mga taong nakatira doon. So gusto ko lang idagdag, di ba? Gusto mo yung nag-print pa ako ng local sana bumalik ka Code na of Conduct. ng Philippine Dito lang, Constitution basahin ko na lang yung section 19 ng eminent domain. So, maganda pa yung cover. a local government unit may, through its chief executive and acting pursuant to an ordinance or exercise the power of eminent domain for public use or purpose or welfare for the benefit of the poor and the landless upon payment of just compensation. Yung sabi nga, di ba? Pero provided. However, that power of eminent domain may not be exercised unless a valid and definite offer has been previously made to the owner. So, dagdag ulit natin. Was not accepted. Further, the local government unit may immediately take possession of property upon filing of the expropriation proceedings and upon making deposit with proper court at least 15%. So siguro masyadong medyo technical na siya, pero yun. Kaya din tayo yung sa Section mga 19. natin, sa infrastructure natin. Hindi kasi lahat naman yan is government may lot lang na available, kinausap yung sa may-ari, then if ever na for just proceedings, then kung makukuha yung lupa, as long as may budget, of course, yun din yun. I think pasok ba dito yung Aroceros forest part natin, di ba, na preserve siya Pinapa-private as in binebenta siya nung former mayor na hinto, buti na lang kasi napigilan. wala na talaga kumbaga last lang na yung last natin na yun. area na may mga greenery, di ba? So syempre, rin siya, yun nga, like dito, di ba, nakalagay is beneficial to the community. Syempre, kapag nawala pa yung last lang of Manila yun So, syempre, kapag nawala, parang hindi na siya beneficial sa tao na, Parang sa parang na-discuss din ata yun na kailangan talaga ng greenery sa isang urban city. Lalo na po smoke. Parang may nabasa ko sa City Planning Development Office. Wow. Why? Hindi, parang may tinatawag na urban heat something ata. Parang urban heat. Parang pa-balance dun sa... urban heat effect. So kumbaga parang ang purpose talaga ng mga green spaces is to balance out yung mga init ng mga semento, ng kalsada, ng bahay. Lalo na ng mga sasakyan. Di ba napasin natin pag naglalakad tayo sa highway ng Ross Boulevard or some sort of napaka-init, nagkaka-heat wave na. Di ba? Kumbaga pag nagko-collect yung mga ganong init na yon, nagkakos yun ng parang nagda-dry out yung mga ibang pang plants kasi hindi na kaya mag-survive. So kailangan din talaga maging balance, magkaroon ng green space sa bawat lugar, 'di ba? Kaya marami tayong plaza sa Maynila, 'di ba? Na nire-rehabilitate na natin. Kahit pa paano yun yung through yung previous administration yung ginagawa yung vertical space kasi wala na talaga sobrang tayo na yung pinaka-condense na sa buong mundo. Sabi nga ni Mayor Hani sa kanyang Harvard speech na talagang masyado na tayong condense. So, vertical na lang. Maximize na lang yung pag natitira pang plaza natin. Kaya as much as possible, tinitipid natin yung mga spaces na magagamit natin. Kaya gumagawa rin tayo ng mga, tama ba? Vertical ba? Yung example, sa mga LRT Nano. Available naman siya, malalagyan tsaka sa harapan ng post office, yung mga ganun, yung hidden garden. Tago siya, pero vertical yun yung pag ganun.
Oo, yun dyan sa pababa, yung doon sa pababa na, ay pag post office, pag ano, Oo, di ba? puro Vertical greenery yun, yun. di ba? Oo. At least, hindi tayo nakakonsume ng space Oo, horizontally, nga, na dadaanan naman siya ng tao, pero it helps. It helps talaga. So yun, Okay, tapos doon din tayo sa corporate powers. So, dahil nga doon sa eminent domain din, pasok din yun sa corporate powers na nakakapag-enter into contract yung city through memorandum of agreements, memorandum of understandings. Tapos yung pwede, at the same time, kung may good, meron din bad. Pwede rin tayong makasuhan yung city. Kung sakaling may something man. May bukas. Mag-engage din in other activities din. Yung sa disposal of properties, pwede rin siya mag-ano. So, para siyang isang korporasyon na pwede, naging separate entity siya na pwede siya mag-apply sa mga, or mag-take into sa mga MOAs and MOUs. So, at least, nakakatulong yun. For example, yung sa Japan with the City of Manila through DPS, nagkaroon tayo ng may donation sa atin na mobile material recovery? Materials recovery facility. So at least nakikita actually yun ng mga tao walang sa gastos yung Maynila doon, di ba? Walang gastos ang Maynila. Nakita ng tao na, uy, dahil doon sa materials recovery facility, nakagawa tayo ng upuan, dahil doon sa mga takip ng bote. Another way of Nainganyo yung mga tao mag-segregate talaga. May nakausap ko yung lola noon sabi nga niya, ganyan pala yung ginagawa. Akala kasi nila, yung pagkatapon daw, mag-segregate man daw sila, pag tinapon, nagsasama-sama rin. Oo, yun yung akala nila. At least nakita nila doon, na-educate yung through the help of the Japan government na talagang yung ginagawa nilang segregation. Ito po yun, ma'am, yung mga basura nyo yan, naging upuan, magagamit ng mga estudyante. Mas matibay pa yun sa kahoy. Matibay talaga. Pagpas mo sa ulo yun, ewan ko. Yung flexible siya, so at least magandang magamit din. At saka very heavy. So very yun yung isa. Pero marami na tayo naging napasukan ng mga MOAs and MOUs dito sa cities. Hindi lang mga halata, pero ang daming naging contribution nito sa city talaga. Marami. So one pa dun, sige, pwede natin i-add yung job opportunity. Ayun. Yung mga memorandum of agreement or understanding. Yung for the seniors, di ba? For the seniors, kumbaga, malaking bagay yun na may partnership ang local government tsaka mga korporasyon. Paano natin ma-maximize yung mga natitira pang mga job vacancy, di ba? Malaking bagay yun sa mga fast food chain na alam ko this year ba o last year marami ata tayong na-hire na mga PWD tsaka senior citizen. Na malaking tulong din naman dun sa mga seniors at PWD, di ba? Once kasi na naging senior citizen ka na or PWD, yung range ng kaya mong hanapang trabaho, bawas na Limited na lang. Limited na. Very, very limited. Diba? At least kahit papaano, makakatulong sila sa family nila, na ma-maximize nila or di sila nakatenga lang sa bahay. Diba? Malaking bagay talaga yun sa pagkakaroon ng career pa din, maski under ka na sa mga ganong sector. Tama. Charlene, so ano naman yung last? Yung last natin is the authority to negotiate and secure grants. So here is LGUs have the authority to negotiate agreements and secure grants from various sources, including national governments, agencies, international organizations, and private entities. Ito nga yung nabanggit mo, Carlo, na yung relasyon, kumbaga paano ba? May word din tulungan. Pakikipagtulungan ng LGU sa mga private companies. Yun nga, like yung job opportunities, di ba? Opportunities. Ay, one thing din doon, iba ko ba kung sasabihin ko ba yun? Yung panahon kay ISCO administration, yung CUE ata. Yung parang hindi ata sila di ko lang anong klaseng tax yung binabayaran. So kumbaga, sa sobrang tagal ata, may penalty tsaka delinquency na yung... So very malaki na. Parang abot ata ng... Lumobo. 500 million something. Pero nagkaroon siguro kung kinusap na si Mayor Isko, nagkaroon sila negotiation, napababa ata. 200 something ata. Yung kumbaga yung principal ata tsaka interest na lang yun, yung penalty. Winning na lang ata. Parang if it's justifiable naman na to agree upon dun sa inaano nung UE. Ng UE dati. Parang kino-contest niya. Kino-contest nila siguro, baka nagkasunduan din naman sila. Di good pa rin. Kumbaga win-win situation yun, di ba? Naalala ko rin yung isang diniscuss ni Ma'am Frida, yung sa PLM, yung mobile laboratory. Isa rin yun. Kasi nga, at least dahil si Kong Erwin yun.
Kahit pang Erwin pero Coca-Cola ba na? Nakalimutan ko na kung ano yung company. Na at least dahil SM pala. SM. Dahil nakikita nilang nakakatulong sa community at the same time, sila rin yung nag-ano for repair and maintenance nun. At the same time, nagiging advertisement of some sort na dun sa corporate responsibility nila na we help the community through this, yung mobile laboratory nila, etc. So at least, yun yung isang doon na nakipag-negotiate yung PLM through or yung city government din para makapag ng grant na gano'n. So, may inputs ka pa, Carlo? Parang wala na ata. So, ito nga, and lastly naman ito, these grants are instrumental in funding specific projects, programs, and initiatives aimed at addressing local development priorities and improving the welfare of constituents. So, as much as possible na makaka-benefit naman siya sa community, di ba? So, mapag-uusapan naman yan ng maayos din. So, I guess, any other inputs pa ba, guys? Siguro gusto ko lang i-add, di ba? Wait lang. Siguro gusto ko lang i-add, di ba? Pag sinek ko kasi yung partnership with private companies within Manila LGU. So, Google. So, di ba, lumabas lahat, halos, majority more on job talaga. Ang kaya, kumbaga yun kasi yung pinaka-efficient way na kaya i-partner eh. Masipag kasi wala kang gagastusin eh, yung private eh. Masipag yung head din ng ng peso. Peso, di ba? Yun ang siguro peso. pinaka-best way na magkaroon ng private partnership sa employment. Kasi, di naman magkakos ng million yun eh. At the same time, may walang budget alam natin tumatakbo sa peso yung demand ng naghahanap ng jobs. Nandun din naman sila, naghahanap sila ng madadalian yung nakikipagtulungan dun sa peso eh. Walang infrastructure na magagawa. Ito na yung mga naghahanap ng job vacancies. Sige, what if bigyan na namin to sa feel kayo na PWD. give it to you, kayo na maganap dyan at least, nasa iisang avenue na lang din siya. Di ba? Very seamless way. Tsaka very less time consuming. Yun nga. Dahil sa ating technology. Okay. So I guess, ayun na ang ating isang buong topic for today. Sana po may natutunan bukas. Sana po kayo Sana may natutunan sa chikahan sa namin. aming podcast. Okay. Wala na? Wala na. Okay na tayo. Sige po, kaya na po nung next na group yung ibang topic. Yes. Sige po. Huwag niyo lang po pahirapan yung mga tanong sa amin mamaya. Okay po. Magko-commercial break muna po tayo. Once again, ako nga po pala si Charlene Marie Santiago. Ako pala si Carlo Asoro. Ako si KR De Asis. And this is the NPA 508 podcast. Okay, bye! Thank you po. Bye! Thank you po.